Kabanata 7, Mundo ng Kamatayan. Paggising ng talentong SSS rank. Ano ang tinatawag na dakilang digmaan ng libu-libong mundo? Ang tinatawag na dakilang digmaan ng libu-libong mundo ay ang digmaang nagaganap libu-libong taon na ang nakalipas. Isang beses sa ating mundo ng kamatayan. Sa bawat pagkakataon ng mundo ng kamatayan, maging ito man ay malalaking demonyo, mga demonyong nasa gitna, o maliliit na demonyo, mababangis na hayop, mga espiritong halimaw, mga multo, o mga tao, basta't nabubuhay, lahat ay mahihila sa labanang ito. Ang mananalo ay maaaring maging isang Diyos. Ngunit ang matatalo ay karamihan ay magiging abo, na para bang hindi kailanman umiral. May ilang mga angkan na bahagyang nakaligtas. Ang celestial na daw ay napakalupit sa mga natalo. Ang mga natalo ay magdurusa sa sumpang iwanan ng celestial na daw. Sa mundong ito ng kamatayan, puno ng panganib, ang mga isinumpang naninirahan dito ay hindi makakaligtas. Wala na akong ibang alam. Kung mabubuksan mo ang selyo at makapunta sa mas malaking mundo, marahil ay makakatagpo ka ng mga angkan ng mga natalo. Binabati kita. Ang iyong bloodline ay umabot na sa 3.0. Ang bloodline ng halimaw ay nagsisimula ng mag-evolve. Ang talento ng bloodline ay tumataas ng level. Lakas dagdag 100, liksi. Katawan. Enerhiya dagdag 100. Kung tao ka, matatalo mo ito ng lubusan. 1,000 taon na, wala na rin akong gaanong lakas para supulan pa ito. Kung magagawa mo ito, ang kuweba ng halimaw na ito ay ganap na magiging impyerno ng bato. Lakas ng laban 116 na bituin. Umabot sa lakas ng laban na 122 na bituin. 121 na bituin. 122 na bituin. Umabot sa lakas ng laban na 136. Paggising ng kasanayang namamana. Bigo. Ay. Kung bigo, iwanan muna. Saka na lang kainin ulit. Dahan-daang mag-ipon. Dahan-daang tingnan. Paggising ng lakas ng kaluluwa ng dragon. Nakuha ang kasanayang namamana, anyo ng ninunong dragon. Hindi ako naniniwala na may libreng tanghalian sa mundong ito. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Ang espiritu ng gintong metal ay kayang magpataas ng lakas ng sandatang ito. Umaasa akong mapipino mo ito para sa akin. Pagkatapos ay patayin mo ang matandang iyon. Nagsimula na, mukhang hindi na siya makapaghintay pa. Kung hindi mo siya pipigilan, huli na ang lahat, hindi ko na siya kayang supulan pa. Kontrol ng espiritu ng ginto. Malalim na prinsipyo ng ginto, sa pamamagitan ng espesyal na pamamaraan. Sa loob ng 100 taon hanggang 1,000 taon, maaaring sumama sa sandata upang mapataas ang lakas nito. Walang limitasyong paggamit ng pagpipino. Walang limitasyong pagpipino. Tagumpay. Nakuha ang kontrol ng hangin. Level 7. Nakuha ang malalim na prinsipyo ng apoy. Level 7. Nakuha ang kontrol ng liwanag. Nakuha ang malalim na prinsipyo ng ginto. Level 7. Ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, lahat ng 5 elementong talento ay umabot na sa level 7. Kasalukuyang nagsasama-sama. Matagumpay ang pagsasama-sama. Ang 5 elementong talento ay naging talentong A-rank. Malalim na prinsipyo ng 5 elemento. A-rank. Lakas ng laban. 127 bituin. Sa wakas, mayroon na akong talentong A-rank sa lakas ng laban. Sa ganitong paraan, lalo pang tataas ang kabuoang lakas ko. Makakaasa ka, para sa aking sarili, para sa aking buong angkan, para sa aking mga anak. Ikaw ang patuloy na sumusupil sa kaluluwang iyon sa loob ng libu-libong taon. Ikaw pa rin. Papatayin ko siya. Puso ng elementong lupa ng ninunong hardin. Puso ng elementong ginto ng ninunong hardin. Puso ng elementong tubig ng ninunong hardin. Puso ng elementong kahoy ng ninunong hardin. At puso ng elementong apoy ng ninunong hardin. Masamang buwaya na bangkay na kuwilay, evil crocodile corpse puppet. Apoy, level 20, lakas ng laban, 143 bituin. Mababang antas na nilalang, mababang uri, talento, malalim na prinsipyo ng apoy. Level 7, malalim na prinsipyo ng hangin. Level 7, kayo ang mamamatay. Kayo ang mga taong binalatan ako. Kinuha ang aking mga litid. At ikinulong ako rito sa loob ng libu-libong taon. Gusto kong lahat ng nabubuhay sa mundong ito ay mamatay kasama ko. Sa wakas,
Ang masamang buwaya na bangkay na Kuilay, Evil Crocodile Corpse Puppet. Hayaan siyang ganap na ialay sa langit at lupa. Mga tao, kayong lahat ay karapat-dapat mamatay. Patayin. Patayin kayong lahat. Mamatay na kayong lahat. Mamatay na kayong lahat. Shaoluan. Hindi mapipigilan. Langit-ngit na apoy. Isang hamak na taong nasa mababang antas ng realm. Nang ahas na sirain ang aking plano. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Tikman mo ang pinakamalakas kong atake. Pakpak ng hangin at espiritu. Espiritu ng apoy ng mundong ito. Ang pirasong ito ay akin nang gagamitin. Ito ang lakas ng apoy ng sukdulang apoy ng dragon. Nagtitipon na. Lakas ng laban 156 na bituin. Lakas ng laban 168 na bituin. Lakas ng laban 177 na bituin. Ito ang kapangyarihang hindi pinahihintulutan ng langit at lupa. Ang batas na pag-aari ng isang nilalang na nasa antas ng lupa. Tulad ng sinabi ng tagapagtanggol ng ipinagbabawal na lugar. Ang lakas ng laban nito ay mabilis na tumataas. Lakas ng laban 184 na bituin. 177 na bituin. Lakas ng laban 200 na bituin. Hindi ito pinahihintulutan ng langit at lupa. Hindi maaaring magpatuloy. Patay na ba? Ang bilis ng taong ito ay masyadong mabilis. Naiwasan pa ang aking atake. Pagpapala ng hangin. Level 7. Epekto ng bilis ng Godspeed. 100% epekto. Maaaring itapat sa talentong B-rank sa bilis. Siyempre, hindi mo ako maabutan. Ako, ayokong. Isa itong kakaibang bangkay. Isang patay na katawan. Kaya hindi ito takot sa mga saksak ng espada. Mahirap na ito. Paano papatayin ang isang bangkay? Sa ganitong sukdulang taas ng temperatura. Napakatindi. May kakaibang lakas na sumisira sa lahat. Kahit ang langit-ngit na apoy na level 4 ay mahihirapang makayanan. Ang apoy ng lumalamong dragon ni Jiaolong. Dahil dito, kailangan ng isang bagay na kokontra dito. Malalim na prinsipyo ng 5 elemento, B-selyo ng hangin. Level 5. Ganyan lang. Nilamon na. Hindi man lang umimik, pero hindi rin lumaban. Para bang isang isda sa sangkalan. Ay da. Oy da. Ang lakas ng malalim na prinsipyo sa buong katawan. Itaas hanggang ibaba, ay nabutas lahat. Ilang bangkay pa ba ang natitira sa atin? Hindi makapaniwala na buhay ka pa. Pinatay ang masamang buwaya na bangkay na Kuilay, Evil Crocodile Corpse Puppet. Level 20, dilaw na antas. Tagumpay. Nakakuha ng 100.000 puntos ng enerhiya. Kumpleto na ang pagsusuri. Misyon na S-rank. Selyo ng 5 elemento. Kumpleto na. Dobling gantimpala. Dagdag 1,000 puntos sa katangian. Nakuha ang itim na gintong ball X2. Nanalo ako. Hepe ng nayon na si Qin Feng. Natapos na ang misyon ng selyo ng 5 elemento. Ang selyo ng espasyo sa Nayong Longyan ay nabuksan na. Ang Nayong Longyan ay opisyal ng konektado sa mas malaking mundo. Malawak na karagatan para sa pagtalon ng isda. Mataas na kalangitan para sa paglipad ng ibon. Mula ngayon, ang Nayong Longyan ay papasok sa isang mas malawak na mundo. Makakakuha ng mas maraming yaman. Asensya ng kaluluwa ng dragon. Isang kayamanan ng langit at lupa. Antas lupa. Ang lakas ng kaluluwa nito ay pumasok sa iyong katawan. Nakatanggap ka ng isang hibla ng lakas ng kaluluwa ng dragon. Nakatanggap ka ng isang hibla ng lakas ng kaluluwa ng dragon. Nakatanggap ka ng isang hibla ng lakas ng kaluluwa ng dragon. Nakakuha ka ng sapat na lakas ng kaluluwa ng dragon. Paggising ng kaluluwa ng dragon. Matagumpay ang paggising ng kaluluwa ng dragon. Enerhiya dagdag 300, lakas dagdag 50, liksi dagdag 50, katawan dagdag 50, nakuha ang kasanayang namamana, kapangyarihan ng dragon. Kapangyarihan ng dragon, espiritual na uri, isang kasanayan na kayang lumikha ng hindi nakikitang espiritual na puwersa. Nagdudulot ng pagka-intimidate sa mga halimaw at buhay na nilalang. Lumilikha ng bloodline suppression. At may tiyak na epektong opens iba. Kahit mapanganib ang labanang ito. Ang mga gantimpala ay hindi rin biro. 1,450 puntos sa katangian. 2 itim na gintong ball. Ang paggising ng kaluluwa ng dragon at ang kasanayang namamana ay direktang nagpataas ng aking lakas ng laban sa 156. Buksan ang sukdulang potensyal ng enerhiya.
Ang sukdulang potensyal ng enerhiya ay matagumpay na nakamit. Nakuha ang malalim na prinsipyo ng hangin. Level 8. Automatikong na-upgrade ang talento ng depensa sa apoy mula level 6 patungong level 7. Automatikong nagising ang talentong kasanayan na level 7, pakpak ng hangin. Pakpak ng hangin, nagtitipon ng isang pares ng pakpak sa likod. Lumilipad pataas sa 9 na antas ng kalangitan. 1,450 puntos. 2 itim na gintong ball. Paggising ng kaluluwa ng dragon. Kasanayang namamana. Ang lakas ng laban ay tumaas sa 155 na bituin. Napakasarap sa pakiramdam. Buksan ang sukdulang potensyal ng enerhiya. Ito ay, isang iglap lang ay nasa napakataas na lugar na ako. Ito ay mas mabilis pa kaysa sa Godspeed. Mula ngayon, ang paglalakbay ay magiging mas madali. Dapat nang buksan ang ball. Ginoo, 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 marunong ka nang lumipad. Napakaganda. Mula ngayon, si Xiao Luan ay makakalipad na sa himpapawid kasama si Ginoo. Nakatanggap ako ng isang kayamanan ng langit at lupa na antas 4. At agad na nagising ang kaluluwa ng dragon. Nakakuha ng kasanayang namamana. Pero bakit si Xiao Luan? Pagkatapos kumain ng bulaklak, ay walang anumang reaksyon. Posible kayang iba ang epekto sa tao at sa halimaw. Binabati kita, Nayong Longyan, sa pagkumpleto ng misyon na buksan ang mapa at kumonekta sa mas malaking mundo. Gantimpala, mapa ng mas malaking mundo. Ang Nayong Longyan. Kung hindi makukumpleto ang misyon na buksan ang mapa pagkatapos ng kompetisyon ng mga baguhan, ay walang gantimpala, mapa ng mas malaking mundo. Ang kulay rosas ay nayon ng mga baguhan. Ang asul ay templo ng Myriad Manifestations. Malapit sa templo ng Myriad Manifestations, mayroong 1,000 nayon ng mga baguhan. Pinagsama-sama upang bumuo ng isang rehiyon. At sa mapang ito, mayroong hindi bababa sa 10.000 templo ng Myriad Manifestations. Ibig sabihin, mayroong 10 rehiyon, at ang isang rehiyon ay may humigit kumulang 1,000,000 tao. Kaya ang 10 rehiyon ay may humigit kumulang 10 bilyong tao. Pagkatapos ng kompetisyon ng mga baguhan, lahat ng nayon ng mga baguhan ay magkokonekta sa isang malaking mundo. Sa oras na iyon, ang kompetisyon para sa mga yaman ay tiyak na magiging mas matindi. Ang Nayong Longyan ay nakakuha ng kalamangan. Ito ay talagang bihira. Bukod dito, kung may mapa, mas mabilis na makukumpleto ang kondisyon na ang bilang ng populasyon ay umabot sa 1,000 katao sa kompetisyon ng mga nayon. Buksan muna ang 2 ball na ito. Saka tingnan ng mapa. Buksan ang itim na gintong ball. Tagumpay. Nakuha ang kagamitang level 6, banal na balyak ng makalangit na dragon. Buksan ang itim na gintong ball. Tagumpay. Nakuha ang kagamitang level 6, espasyo ng espiritual na mapa. Sakto lang. Nasira na ang aking lumang balyak ng hari. Isinuot ang banal na balyak ng makalangit na dragon. Lakas ng depensa dagdag 500, lakas dagdag 100, liksi dagdag 100, katawan dagdag 100, paglaban sa apoy dagdag 100, paglaban sa tubig dagdag 100, paglaban sa ginto dagdag 100, paglaban sa lupa dagdag 100, ang lakas ng laban ay direktang tumaas ng 3 bituin. Umabot na sa 188 na bituin. Hindi may kakaila, kagamitang level 5. Ginoo, napakagwapo mo. Pinakagwapo sa buong mundo ng kamatayan. Sang-ayon ako dyan. Huwag nang maingay. Magnegosyo na tayo. Espasyo ng espiritual na mapa. Isang espasyo ng yaman. Maaaring maging mahaba, maaaring gamitin para sa iba't ibang uri ng buhay na nilalang. Pag-aalaga, pagpaparami, maaari ring gamitin para mag-imbak ng mga gamit. Mahalaga, maaaring magparami ng mga uri ng espiritual na halaman. Mag-alaga ng maliliit na buhay na nilalang. Dugo ng patak bilang may-ari. Paano man tingnan, parang kamukha ito ng mahiwagang Pulse Ares sa mga kwentong Shanksha. Espasyo ng espiritual na mapa. Pagkilala sa may-ari, tagumpay, maaaring gamitin ang isip para malayang maglagay ng mga gamit. Ginoo, ang kapasidad ng imbakan na ito ay mas malaki pa ng 100 beses kaysa sa singsing na imbakan. Buto ng ninunong dragon, level 6, nagmumula sa mga halimaw na 5 bituin pataas. Inihanda ko na sana ang buto ng ninunong dragon na ito para kay Tian Dao para ipagpalit.
Ang espiritual na mapa ay tamang-tama para malutas ang agarang problema ng kakulangan sa espasyo ng imbakan. Templo ng Myriad Manifestations. Ilog ng pagkonekta sa langit. Kagubatan ng Azure Mist. Lawa ng Jade Cauldron. Ang Nayong Longyan. Ang pinakamalapit na templo ng Myriad Manifestations ay kailangang dumaan sa kagubatan ng Azure Mist, lawa ng Jade Cauldron, at ilog ng pagkonekta sa langit. Oras na para umalis. Mga 3 hanggang 5 araw pa bago matapos ang kompetisyon ng mga baguhan. At ito ang koneksyon sa pagitan ng espasyo ng espiritual na mapa at ng espasyo ng selyo. Ginoo, saan ka nagpunta kanina? Kinabahan ako ng husto. Ako at si Ginoo ay konektado ang isip. Kahit nasaan pa si Ginoo. Nararamdaman ko. Tara na. Pumunta tayo sa mas malaking mundo. Pero kanina, ang aura ni Ginoo ay ganap na. Puno ng hindi kumukupas na init. Level 0. Maaaring maging material na kahoy. Level 0. Puno ng hindi kumukupas na init. Level 0. Maaaring maging material na kahoy. Level 0. Puno ng hindi kumukupas na init. Level 1. Maaaring maging material na kahoy. Level 1. Dito, makikita ang mga puno na level 0 at level 1 saan man. Ang mga yaman ay mas sagana kaysa sa Nayong Longyan. Susuriin ko muna ang sitwasyon sa kagubatan ng Azure Mist bago ko papuntahin ang mga taga-Nayon. Level 1. Level 0. 1 oras. Nakatagpo ng 6 na mabangis na hayop, 2 level 11, 3 level 12, 1 level 21. Bagamat kaunti lang ang mabangis na hayop, ang mga halimaw na level 20 pataas ay maaaring kunan ng dugo ng 2 beses. Bawat beses ay makakakuha ng 3 puntos sa katangian. Maituturing na itong magandang tuklas. Pangalan ng Nayon, Nayong Longyan. Level 1. Hepe ng Nayon, Chinfeng. Baguhang tao. Bahay na kahoy ng baguhan. Level 3. Populasyon ng Nayon, 937 katao. Pampublikong gusali, wala. Bahay na kahoy ng baguhan. Level 1 is to 471. Bahay na kahoy ng baguhan. Level 91. Bahay na kahoy. Level 2, hindi sapat. Bahay na kahoy. Level 10, hindi sapat. Ang bilis ng lahat ay medyo mabilis din. Sa kasalukuyan, ang mga taga-Nayon na level 8 pataas ay maaaring magkusa ng pumasok sa kagubatan ng Azure Mist para mamutol ng puno. Dito, ang mga materyales at halamang gamot ay napakasagana. Sa kasalukuyan, sa paligid ng kagubatan ng Azure Mist, mga halimaw na level 2 hanggang level 12 lang ang lumitaw. Ang mas malalim na bahagi ay hindi pa alam kung gaano kapanganib. Huwag masyadong lumalim. Utos ni Leader. Sa wakas, makakapag-eksplora na tayo. Ang mga nasa level 8 pababa. Sundin ang utos ni Leader Chin. Manatili sa Nayong Longyan. Ang mga nasa level 8 pataas. Magsama-sama at pumunta sa kagubatan ng Azure Mist. Ang Nayong Longyan ng mga tao ang unang nayon na kumonekta sa labas na mundo sa rehiyong ito. Imposibleng may ibang tao mula sa ibang nayon dito. Sila ba ang mga angkan na natalo sa dakilang digmaan ng libu-libong mundo? Ang pakikipagtagpo sa kanila ay maaaring magbigay ng mas maraming impormasyon. Pinatay ang umaatungal na daga, Raging Lightning Rat. Level 23. Tagumpay. Nakuha ang 260 puntos ng enerhiya. Pinatay ang umaatungal na daga. Level 23. Tagumpay. Nakuha ang 200 puntos ng enerhiya. Ako, mamatay na kayong lahat. Umaatungal na daga. Level 23. Nakuha ang 260 puntos ng enerhiya. Nakuha ang 260 puntos ng enerhiya. Pinatay ang daga. Nakuha ang 260 puntos ng enerhiya. Pinatay ang umaatungal na daga. Level 23. Tagumpay. Naghulog ng ball na pilak. 30 araw na ang nakalipas. Ang ganda ng pag-asa. Ikaw ba ang humahamon? Paano mo nalaman ang wika ng aming Nayong Longyan? 4 na araw na ang nakalipas. Ipinahayag ng Celestial na daw na magkakaroon ng mga humahamon mula sa bagong mundo na darating. Ang wika ay ibinigay din ng Celestial na daw. Kung gayon, bakit ginawa ito ng Celestial na daw? Anong layunin nito? Naway patawarin mo kami. Libu-libong taon na. Ngayon lang kami nakakita ng humahamon. Medyo naguluhan kami sa pagsasalita.
Walang pangalan, dakilang nilalang ng lahing tao. Pangalan, Chiyun. Lebel, 2. Lakas ng laban, 28 bituin. Talento, hindi pa nagigising. Kasanayan, wala. Kasaysayan, inapon ng natalong angkan sa dakilang digmaan ng libu-libong mundo. Inabandona ng celestial na daw. Mga ninuno mula sa isang lugar sa gitnang mundo. Pangalan ng angkan, Chiyu. Lebel, 10. Lakas ng laban, 24 na bituin. Talento, hindi pa nagigising. Kasanayan, wala. Kasaysayan, inapon ng natalong angkan sa dakilang digmaan ng libu-libong mundo. Inabandona ng celestial na daw. Mga ninuno mula sa isang lugar sa gitnang mundo. Hindi ako ang tagapagligtas. Lalo namang hindi ko alam kung paano kayo ililigtas. Mula sa gitnang mundo, bakit ang baba ng lakas ng laban? Ang dakilang nilalang ay tiyak na hindi nagkakamali. Tingnan mo, mayroon kang ganyang kalakas na espiritual na alaga. Mula sa bibig ng mabangis na hayop. Ikaw ang tagapagligtas ng aming lahi. Kakaibang misyon B-rank, iligtas ang nawawalang angkan. Kumpletuhin ang misyon upang makuha ang ganap na katapatan ng lahing Chi. Isang misyon. Sige, tingnan natin. Pero kailangan ko munang ayusin itong mga mabangis na hayop na ito. Mga mabangis na hayop. Dakilang nilalang. Hayaan mo na sa amin ang maliliit na bagay na ito. Hindi na. Tawagin mo na lang akong dakilang nilalang. Ako si Qin Feng. Sapat na iyon. Hindi maaari. Ikaw ang tagapagligtas ng aming lahi. Paano namin maaaring basta na lang banggitin ang iyong pangalan? Kung gayon, tawagin ninyo akong Leader Qin. Sige, Leader Qin. Amoy ng tao. Mga tao ang pumatay sa apo ko. Kailangan kong pagbayarin sila ng dugo sa dugo. Paghihiganti. Mga tao. Chiyu. Nakabalik na kayo. Ayos. Dali. Tingnan natin kung anong magandang bagay ang dinala ni Chiwon. Bakit kayo lang ang bumalik? Si Leader Qin. Sumama sa pangangaso. Nakatagpo ng kawan ng mga lumilipad na daga. At si Chiyun. Ang iba pa. Leader Qin. Isang bahagi lang ng mga labi ng aming mga kaangkan ang naibalik namin. Ang iba ay kinain na ng mga daga. Ang lahing Chi, mula sa gitnang mundo, ay natalo sa dakilang digmaan ng libu-libong mundo. Sa daang natitirang buhay, ikinalat sila ng celestial na daw sa iba't ibang malalaking mundo. Tumanggap ng parusa, hindi makakapag-ising ng talento. Hindi makakakuha ng kasanayan. Hindi makakapagbukas ng ball na may pinakamataas na antas na level 15 lamang. Anak ko, sa nakalipas na libu-libong taon, ang lahing Chi ay mayroon na lamang higit sa 300 katao. Ang biglaang pagkamatay ng pinakamalapit na kamag-anak ay hindi may iwasang magdulot ng matinding emosyon. Sana'y huwag ninyo siyang masisisi. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong pagtulong sa lahing Chi na maibalik ang mga labi ng namatay. Ako ang pinuno ng mga matatanda ng bundok Chi. Maaari ko bang malaman kung sino ang dakilang nilalang? Lolo, ang dakilang nilalang ay ang humahamon mula sa bagong mundo na darating. Siya ang ating tagapagligtas. Sa wakas, maliligtas na tayo. Dakilang nilalang, iligtas mo kami. Tila hindi siya masaya. May iba pa bang dahilan dito? Dakilang nilalang, maaari ba tayong mag-usap sa ibang lugar? Dakilang nilalang Qin Feng, ang paglitaw ng bagong humahamon ay nangangahulugang maliligtas na ang ating lahi. Ito, sa katunayan, ay walang katuturang salita. Ang bawat bagong pinuno ng mga matatanda ay makakatanggap ng isang kasunduan mula sa kamay ng nakaraang pinuno. Nakasulat ng malinaw sa kasunduan, hindi lahat ay may karapatang maligtas. Kailangang makuha ang titulong, emperador ng mga baguhan, bilang hepe ng nayon ng mga baguhan. At sa pagkakaalam ko, isa lamang sa 1 bilyong tao ang makakatugon sa dalawang kondisyong ito sa loob ng 7 araw. Hindi ko alam kung ang dakilang nilalang. Kung ito lang, kwalipikado na ako. Nayong Long yan. Lebel ng nayon, level 1. Hepe ng nayon, Qin Feng, emperador ng mga baguhan. Bahay na kahoy ng hepe ng nayon, baguhan. Level 3. Isang tsansang 1 sa 1 bilyon. Nakatagpo pa ng lahing Chi. Ang ekspresyon ni Xiao Luan. Anong nangyari? May sumasalakay. Isang kawan ng mga lumilipad na daga. Kunin ang mga sandata. Magsama-sama. Sakto lang. Mga kaluluwa ng halimaw. Ginoo. Ako na ang bahala sa malaking isda na iyan.
Bagyo ng Kidlat, Level 23. Nakuha ang 260 puntos ng karanasan. Pinatay ang umaatungal na daga. Level 23. Tagumpay. Nakuha ang 260 puntos ng karanasan. Pinatay ang umaatungal na daga. Level 23. Tagumpay. Nakuha ang 260 puntos ng enerhiya. Nakuha ang 260 puntos ng enerhiya. Pinatay ang hari ng mga umaatungal na daga, Raging Lightning Rat King. Tagumpay. Nakuha ang 24.000 puntos ng enerhiya. Nakuha ang 5 puntos ng reputasyon. Pinatay ang hari ng mga umaatungal na daga. Tagumpay. Naghulog ng ball na ginto. Matagumpay na nakuha ang talentong B-rank, malalim na prinsipyo ng kidlat. Nagising ang talentong kasanayan na level 4, kulog ng kidlat. Ang mga halimaw na level 20 pataas ay 3 lang ang maaaring kunan ng dugo. Naabot ko na ang limitasyon. Ang mga bangkay na ito ay wala ng halaga. Chi-shan. Nagbibigay pugay kay Ginoo. Nagbibigay pugay kami kay Ginoo. Ito ang kasunduan na ibinigay ng Celestial na daw. Isang patak lang ng dugo mula kay Ginoo ay sapat na para pirmahan ang kasunduan. Ang iyong lahi ay magiging alipin ko. Ganap na tapat sa akin. Nangangako kaming susunod kay Ginoo. Kamahalan. Sasakupin ang mundo. Tutulungan kang manalo sa bagong dakilang digmaan ng libu-libong mundo. May paghihigpit ng kasunduan ng Celestial na daw. Kaya ang kanilang katapatan ay mas mataas pa kaysa sa mga taga-nayon sa Nayong Longyan. Ito ay 100% benepisyo para sa akin. Walang anumang pinsala. Sige, matagumpay ang kasunduan. Ang lahing Chi, na binubuo ng 327 katao, ay naging iyong tapat na mga lingkod. Dahil sa katapatan, nakuha nila ang karapatang maging mamamayan ng Nayong Longyan. Ang libu-libong taong parusa ay inalis na. Ang lahing Chi, ang paghihigpit ng kasunduan ay inalis na. Ang antas ay nagsisimula ng magising ang talento. Nagising ko ang talentong dugo ng kilin. Ako rin. Ako ay dugo ng kilin. Ang talento ko ay apoy. Ako ay may 2 talento. Ang talento ko ay kadiliman. Kaya kung buksan ang liwanag ng Celestial na daw. Napakaganda. Mayroon ding interface ng katangian at lakas ng laban. Ang iyong aliping si Chi-shan ay tumaas sa level 30. Nakatanggap ka ng gantimpalang 10 puntos sa katangian. Ang iyong aliping si Chi-yun ay tumaas sa level 30. Nakatanggap ka ng 10 puntos sa katangian. Kailangan ba talagang ganito ang paraan? Direktang magdagdag na lang ng puntos sa katangian sa akin ay sapat na. Ay, nakakakuryente na naman. Ginoo. Nararamdaman kong malapit na akong mag-level up. Hindi, nakatulog. Anong nangyari? Binabati kita. Ang iyong alagang pandigma na si Yuan ay nag-level up. Mangyaring ilagay ang iyong alagang pandigma sa isang ligtas na lugar para alagaan at protektahan. Ligtas na lugar. Ang walang katapusang espasyo ay ligtas din. Paalala, ang iyong mga alipin ay nakakuha na ng katayuan bilang mamamayan ng Nayong Longyan. Mangyaring pumili ng lokasyon para sa kanilang mga bahay na kahoy ng baguhan. Bahay na kahoy ng baguhan. Level 0. Ang pagpapahinga sa bahay na kahoy ng baguhan ay nagdodoble ng bilis ng pagbawi ng lakas at enerhiya. Ang bahay na kahoy ng baguhan ay tumatanggap ng pagpapala ng Celestial na daw, walang sino man ang maaaring pumasok ng walang pahintulot ng may-ari ng bahay. Ang lahing Chi ay nanirahan na rito ng higit sa 1,000 taon. Ang paglipat sa ibang lugar ay maaaring hindi angkop para sa kanila. Dito na lang ilagay. Matagumpay ang pagtatayo. Nakumpleto mo ang misyong, nawawalang angkan. Nakuha ang gantimpalang higit sa 300 puntos sa katangian. Nakuha ang karapatang magtayo ng teleportation array. Level 1. Ang Nayong Longyan ay natugunan na ang lahat ng layunin para umangat sa Nayong level 2. Ngayon, buksan ang karapatan sa pagtatayo. Magtayo ng protection array. Buto ng halimaw. Level 5. Buto ng sukdulang apoy na dragon. Siguro magagamit din. Teleportation array. Level 1. Maaaring magsagawa ng agarang teleportasyon sa loob ng 1,000 milya. Mga kondisyon sa pagtatayo ng teleportation array. Level 1. 30 unit ng materyal na bato, yaman. Level 0. 5 unit ng materyal na bakal, yaman. Level 0. 2 unit ng materyal na esensya ng kristal, yaman. Level 1.
Isang unit ng buto ng halimaw, level 5 na yaman. Magsimula sa pagtatayo ng protection array. Mga kondisyon sa pagtatayo ng protection array, 100 unit ng material na bato, yaman. Level 0. 100 unit ng material na kahoy, yaman. Level 0. 20 unit ng material na bakal, yaman. Level 0. 10 unit ng buto ng halimaw na antas-hari. Teleportation array. Level 1. Si Hepe ng Nayon Chinfeng ay matagumpay na nagtayo ng teleportation array. Level 1. Lokasyon, punong himpilan ng Nayong Longyan. Teleportation array. Level 1. Si Hepe ng Nayon Chinfeng ay matagumpay na nagtayo ng teleportation array. Level 1. Lokasyon, Nayong-chi. Pagtatayo ng protection array. Si Hepe ng Nayon Chinfeng ay matagumpay na nagtayo ng teleportation array. Level 1. Lokasyon, punong himpilan ng Nayong Longyan. Resulta ng protection array. Ang protection array ng Nayong Longyan ay naabot na ang pamantayan para maging Nayong level 2 at maaaring mag-level up na. Ang iyong aliping si Chishan. Ang lakas ng laban ay umabot sa 36. Nakatanggap ka ng gantimpalang 10 puntos sa katangian. Ang iyong aliping si Chi Lianxi. Ang lakas ng laban ay umabot sa 36. Nakatanggap ka ng 10 puntos sa katangian. Ang iyong Nayong Longyan ay umabot na sa level 36. Nakatanggap ka ng gantimpalang 10 puntos sa katangian. Kailangan ba talagang palaging may kuryenteng tumatama sa kamay? Ang pagtatayo ng teleportation array ay nagbigay ng 400 puntos. Ang pagtatayo ng protection array ay nagbigay ng 500 puntos. Ang pag-angat sa Nayong level 2 ay nagbigay ng 400 puntos. Ang lakas ng laban ng mga taga-Nayon ay umabot sa 336. Kabuuan, 3,004 na puntos. Sa kasalukuyan, ang naipong gantimpala ay 4,700 puntos sa katangian. Malayang magagamit. Liksi dagdag 1000, lakas dagdag 1000, katawan dagdag 1000, enerhiya dagdag 1700. Lakas ng laban 176 na bituin. Sa antas na kalahating hakbang patungo sa antas lupa. Ang pagpatay sa mga baguhan ay marahil madali na lang. At ang pag-angat ng Nayon sa level 2. Mayroon bang anumang pagbabago? Bilang ng mga teleportation array. 2. Ang populasyon ay lumampas sa 5,000 katao. Ang presyo ng enerhiya ay kalahati. Ang bilis ng pag-level up ng mga taga-Nayon ay doble. Nagbukas ng 3 karapatan sa propesyon, pagmimina ng bakal, pagtatanim, at paggawa ng tela. Ang paggawa ng tela ay maaaring gamitin ang material na kahoy, level 0, para makabuo ng tela, level 1. Maaaring gamitin ang balahibo ng hayop, level 0, para makabuo ng balat, level 1. Ang pagmimina ng bakal ay maaaring gamitin ang mineral na bakal, level 0, para makabuo ng pinong bakal, level 1. Sino ang may talentong apoy? Sino ang may talentong kidlat? Sino ang may talentong kahoy? Ang aking 5 elementong talento ay sakop na ang lahat ng 3 propsyong ito. Maaari kong matutunan ang 3 propsyong ito. Sakto lang. Ang 3 propsyong ito ay may kaugnayan sa mga kondisyon para i-upgrade ang bahay na kahoy sa level 4. Mga kondisyon para sa bahay na kahoy. Level 4:5 unit ng material na bato, yaman. Level 1. 10 unit ng material na kahoy, yaman. Level 1. 1 unit ng material na bakal, yaman. Level 1. 1 unit ng tela, yaman. Level 1. 1 block ng apoy na kristal, yaman. Level 4. Ipahayag ang mga kondisyon para sa pag-angat ng Nayon sa level 3. Ang kompetisyon ng mga Nayon ay kasalukuyan pang nagaganap. Hindi maaaring magpabeya. Nayong Longyan, anunsyo ng mga kondisyon para sa pag-angat ng Nayon sa level 3. Tagapag-anunsyo, Hepe ng Nayon Chinfeng. Populasyon, 1,800 katao. Ang Hepe ng Nayon ay kailangang makamit ang titulong, dakilang emperador ng mga baguhan. Ang bahay na kahoy ng Hepe ng Nayon ay kailangang umangat sa level 4. Bilang ng mga bahay na kahoy. Level 1, higit sa 1,000. Bilang ng mga bahay na kahoy. Level 2:200. Bahay na kahoy. Level 33 minuto pasado 3:00. Bilang ng mga nilalang na umabot sa level 10:100 katao.
Pampublikong gusali, 30 pataas. Tandaan, ito ang pamantayan para sa pag-angat ng nayong Longyan. Ang hirap ay doble kumpara sa ibang nayon. Tunay ngang ang hirap ay tumaas ng 3 beses. Ito ay talagang napakahirap na. Sa tingin ko, ayos lang naman. Ang pinakamahirap na bilang ng mga nilalang na level 10, kaya pa rin nating makamit. Kailangan. Ang populasyon ay dapat umabot sa 1800. Mukhang kailangang pumunta si leader sa ibang nayon ng mga tao para mag-recruit. May 3 araw pa tayong natitira. Magsikap tayong lahat. Shishan. Leader Chin. Mauuna na ako. Ha, wow. Ang bagay na ito ay kayang gawing teksto ang aking mga salita. Hoy. Dito pala makakabili ng mga kagamitan at kasanayan. Ang galing. Ito ba ang damit ng mga tagagitnang mundo? Ang ganda. Sige na. Dahan-dahan lang kayong masanay sa operasyon ng sistema at sa inyong mga talento. Tara na.